So magandang araw po. Ako po si Father Ryan. Na-assign po ngayon sa St. Peter Parish, Shrine of the Leaders. So magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong araw po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan po ng banal na pamilya nila Jesus, Maria at Jose. Inaalala natin po hindi lamang po ang kabanalan ng kanilang pamumuhay, kundi pati ang kanilang pagiging tunay na pamilya na nakaranas din ng hirap, takot, paghahanap, pag-aalala, ngunit lagi nakaugat sa pagmamahal at pagtitiwala sa Diyos. Ngayon po, nais ko pong mag-share sa inyo ng isang maikling kwento na uugnay po in connection po sa ating ipinagdiriwang na kapistahan. Ito po ay tungkol sa isang tatay na masasabi nating laging busy sa trabaho. Madalas siyang wala sa bahay, hindi niya halos makikita ang kanyang asawa at dalawang anak. Alam niyo, isang araw, habang papalapit ang Pasko, lumapit ang nakababatang kapatid ng anak ng lalaki at nagtanong, "Papa, ano po ang gusto niyong regalo ngayong Pasko?" Ngumiti lamang ang ama at sinabi, "Wala na akong hihingin, basta mababait kayo at mag-aaral ng mabuti." Pero may napansin ang bata na kahit nakangiti ang tatay, tila malungkot pa rin ang mga mata. Alam niyo, kinabukasan, huling araw ng trabaho bago ang Pasko, nadaanan ng ama ang kanyang tahanan bago muling pumasok. Nakita niya ang kanyang dalawang anak na masayang naglalaro. Gusto niyang bumaba muna sa sasakyan at sumama sa kanila. Ngunit sabi niya sa sarili, "Relax lang, mamaya na lang pagkatapos ng trabaho." Alam niyo, nung gabing iyon, habang papauwi siya sa kanila, tinawagan siya ng kanyang asawa. "Mahigpit ang trapiko, pero umuwi ka na. Hinihintay ka ng mga anak para sabay-sabay tayo magdekorasyon ng Belen." Alam nyo, napabuntong hininga yung tatay at sinabing, "Sige, pauwi na ako." Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang anak na nagtanong, "Pa, may regalo na po ba kami para sa inyo?" Napaupo ang ama at sinabing, "Anak, hindi ko alam. Ano ba ang maipaparegalong importante sa papa sa inyo?" Ngumiti ang bata at yumakap sa kanya at bumulong, "Papa, ang regalo namin, oras. Kasi yan po ang pinakamahalaga." Niyakap niya ang kanyang mga anak at napaiyak yung tatay. Kinabukasan, nag-file siya ng leave at buong araw nakasama ang kanyang pamilya. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng matagal na panahon, naramdaman niyang muli kung ano ang tunay na pamilya, kung ano ang tunay na tahanan. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo tungkol sa banal na pamilya, makikita natin si Jesus, Jose, Maria at Jose ay hindi nabuhay ng marangya. Hindi sila palagi komportable. Marami silang pinagdaanan. Ang hindi planadong pagbubuntis ni Maria sa mata ng lipunan, ang paglalakbay patungong Belen, ang panganib mula kay Herodes, kaya kailangan nilang tumakas sa may Ehipto. Ang pagkawalan kay Jesus noong 3 araw sa templo, ang tahimik na buhay sa Nazareth na puno ng pagsasakripisyo. Ngunit, sa lahat ng ito, nananatili silang pamilya. Hindi dahil kompleto ang kanilang bahay, hindi dahil mayaman sila, kundi dahil may pagkakaisa sila sa pananampalataya. Ang Diyos ang sentro ng kanilang bawat desisyon. May pag-unawa at pag-aruga. Hindi sila nagturuan, nagsisi, itinuring ng biyaya ang isa't isa. May pagmamahalan na handang magsakripisyo. Ginawa ni Jose ang lahat upang protektahan ang kanyang pamilya. Si Maria ang nag-alaga at nagtaguyod. Si Jesus ang nagpakita ng pagsunod at pagmamahal bilang anak. So mga kapatid, ano ang mensahe sa atin ngayon, sa mga pamilya ngayon? Kagaya ng nasa kwento, minsan, hindi material na bagay ang kailangan ng ating pamilya, kundi presensya at panahon. Ang pinakamagandang regalo, hindi laruan, hindi gadgets, hindi pera, kundi oras, pag-unawa at pagmamahal. Kaya mga kapatid, sana sa kapistahang ito, hinihikayat tayo ng simbahan, ayusin ang mga relasyong nasira, magpatawad kung kinakailangan, ibalik ang panalangin
sa loob ng bahay, maglaan ng oras sa isa't isa at gawing sentro si Kristo sa tahanan. Kapag ganito ang uri ng ating sambahayan, kahit maliit ang bahay, kahit simple ang pagkain ang pagkakainan, naroon ang kabanalan, naroon ang kapayapaan, naroon si Jesus. Mga kapatid, sa pagtingin natin sa banal na pamilya, naway makita natin ang isang huwaran, hindi perpektong pamilya, ngunit sila ay pamilyang laging nagmamahal at nagtitiwala sa Diyos. Naway, ganito rin po ang ating mga tahanan. Amen.